This is how you pay. Click nyo lang yung menu. After that, click My Payments. Then, new tab nyo lang yung Student Ledger. Then, Pay Tuition, new tab nyo lang din siya. Then, punta kayo kay Ledger. Then, yung makikita kung magkano yung babayaran nyo. Pag alam nyo na kung magkano yung babayaran nyo, punta na kayo dito sa My Payment Portal. Ngayon sa payment portal, madami tayong pwede kang mag-wallet, GCash, Grab, etc. Pwede namang non-bank or over-the-counter, may bayad center, 7-Eleven, pwede. SM bill payments, pwede. Or online bank transfer, pwede din tayo. Ngayon, ang mas gamitin sa atin yung wallet or yung non-bank. Yan yung mga usually na ginagamit. Kasi real time yung posting nila. So, kung ikaw ay magbabayad ng tuition for reservation, mag-enroll ka pa lang. So, ang need mong gawin is pay reservation since mag-enroll ka pa lang. Para ma-check mo kung anong term, punta ka ulit sa ledger. Then, kung sure ka na kung anong term yun, kung 2322 ba, then add mo lang siya kung how much yung i-reservation mo. Or kung ikaw naman ay magbabayad ng last payment mo na, like for example, finals na, so last payment tayo. Pagka naman as is lang na ikaw ay magbabayad ng tuition fee, like for example, midterm pa lang, so ang kiklik nyo ay tuition reservation, tuition and matriculation, then yung amount. Then submit nyo lang siya. Then proceed. So after nating proceed, lalabas na yung instruction. So ayan yung instruction. Basahin nyo lang siya, then punta na kayo sa over the counter transaction. Now, try natin yung sa GCash. Yeah. Kasi ito yung usually mga gamitin talaga natin. So, once again, tuition reservation lang ulit, tuition matriculation kung magbabayad ka lang at naka-enroll ka na. So, ayan. Submit lang ulit, submit, then proceed. Then, after ma-proceed, ida-direct na tayo nung system sa GCash mismo. Now, it's the time for you to put your number. Then, next mo lang siya. Then, follow the instruction. So, hindi na natin may papakita since it's GCash.